mga bagay kaya na pwede nating ilagay sa ating tahanan na magbibigay sa atin ng good vibes at swerte kapag inilagay natin sa loob. Nais mong iangat ang enerhiya ng iyong bahay. Mayroon tayong lahat ng mga kailangan upang mapanatili ang iyong bahay na maliwanag at ang iyong kapalaran. Mayroong maraming mga tradisyon na pinarangalan at mga trinket na pinaniniwala ang magdadala sa iyo ng swerte at palalayasin ang masasamang enerhiya mula sa iyong puwang. Mula sa mga mababangong insenso hanggang sa mga pandekorasyon ng mga salt lamp, pumili tayo ng 13 na pwede natin gamitin para hayaang dumaloy ang good vibes at swerte sa loob ng ating tahanan. At iyan ang ating pag-uusapan sa video ito. Ano-ano nga ba ang 13 bagay na ito? Una, magsunog ka ng insenso. Ang pagsasanay at pagsusunog ng insenso ay nagsimula pa noong sinaunang panahon at ginagamit pa rin sa maraming iba't ibang mga kultura. Pangunahing bagay upang linisin ang bahay mula sa masamang enerhiya. Sa sandaling mawala na ang mga usok, mawawala na rin ang negativity. Kung hindi ka pa nakakagamit ng mga insenso, subukan mo ang frankincense. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit na resin at malamang makikilala mo ito dahil sa kanyang warm at maanghang na samyo nito. Ang rosemary at sandalwood ay pinupuri din para sa kanilang paglilinis ng mga katangian, kaya naman pwede mo rin silang gamitin. Ikalawa, mag-alaga ng 8 o 9 na isda. Ang pagbabago ng iyong kapalaran ay maaring maging kasing simple ng pagbili mo ng ilang mga isda. Ang mga watery pets na ito ay pinaniniwalaang magdadala ng swerte at ang isang maingat na inilagay na aquarium ay itinuturing din na isang mahalagang aspeto ng Feng Shui. Ang mga isda ay naisip na sumisipsip din ng negatibong enerhiya sa ating bahay at maaari nilang simbolo ay kalusugan, kaligayahan, kasaganaan at kayamanan. Sa Feng Shui naman, ang mga dragonfish ay pinapanatili bilang yaman ng kayamanan. Bagaman ironically, maaari silang maging medyo magastos. Sa kabutihang palad naman, ang mga mapagkumbabang gintong isda or goldfish ay nauugnay din sa magandang kapalaran at positibong enerhiya. Ang dami ng isda ay mahalaga din. Isaalang-alang mo ang 8 o 9 na dapat na maswerteng numero na dapat mong alagaan. Ikatlo, maglagay ka ng lucky bamboo sa bahay. Ang halaman ng kawayan ay binabanggit bilang isang pinakamabisang cures ng Feng Shui para sa swerte. Talagang hindi ka maaaring magkamali sa maraming nilalaman ng halamang ito. Hindi lamang ito isang matalinong karagdagan sa iyong tahanan. Ipinagpapalagay ding itataas nito ang iyong kalooban at makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan at magandang kapalaran. Sunod, muling ayusin mo ang mga furniture or kasangkapan sa loob ng bahay para sa maayos na timbang ng enerhiya na dumaloy sa iyong tahanan. Idinidikta ng Feng Shui na ang iyong mga sofa ay against the wall at dapat walang anumang kasangkapan o furniture ang nakaharang sa ating pasukan. Mahalaga rin na ang iyong mga silid ay walang kalat at mayroon silang likas na ilaw at ventilasyon hanggat maaari. Ikalima, magsabit ka ng lucky horseshoe. Tradisyonal na ang maghang ng isang horseshoe sa pintuan upang makapaghatid ng swerte sa lahat ng pumapasok. At kung paano mo ipoposisyon ito ay nasa sa iyo. Sinasabi rin naman ng ilan na dapat nakaturo ang sapatos paitaas nang ang iyong swerte ay hindi mauubos. Iniisip ng iba na ang paghaharap mo nito pababa ay nagbibigay daan sa swerte na dumaloy sa buhay mo ng mga naglalakad sa ilalim nito. Ano man ang iyong pinaniniwalaan, ang isang horseshoe ay isang magandang paraan upang magdagdag ng karakter sa isang payak na pintuan din. Ang sunod, magsunog ka ng mga sambong. Sa loob ng maraming siglo,
Ang puting sambong ay ginagamit upang maitaboy ang masamang enerhiya at mapanatili ang iyong bahay na ligtas mula sa mga hindi ginustong bisita. Naisip din nito na mayroon itong mga katangian ng pagpapagaling at maaring maging epektibo sa pagpapakalma ng mga nerves. Ang ilan naman ay nagsasabi na ang pag-clear nito ng hangin pagkatapos ng isang pagtatalo. Ang mga katangian ng sambong ay nakilala din ng mga siyentista na natagpuan na ang pagsusunog nito ay maaring mabawasan ang dami ng airborne bacteria na 94%. Upang magamit mo ito, sunugin ng isang halaman ng sambong at hayaan ang usok na puna ng lahat ng mga sulok ng iyong tahanan. Kung gusto mo ito, sabihin ng isang mantra o sabihin ng lahat ng iyong inaasahan at pangarap ng malakas as you do. Kapito, punuin ang iyong mangkok ng prutas. Ang iba't ibang mga prutas ay naisip na magdadala ng iba't ibang mga kahulugan sa Feng Shui. Halimbawa, ang mga mansanas ay nauugnay sa kapayapaan habang ang mga peaches ay kumakatawan sa immortalidad. Ang siyam na oranges naman sa isang silid ay sinasabing makakaiwas ka sa malas, habang ang mga pomegranate ay pinaniniwala ang nagtataguyod ng fertility. Ang sunod, ikalat ang mga acorn. Ang mga sinaunang druid ay naniniwala na ang acorn ay sagrado at madalas na magdadala ng ilan na nakapaligid para sa swerte. Iniisip pa rin na ito ay mahusay na kasanayan at ang pagsasabog ng ilang mga acorn sa buong bahay ay sinasabing iikot ang iyong kapalaran. Panatilihing nakaayos ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpupuno ng maliit na mangkok sa mga nuts nito o pagdaragdag sa mga homemade wreaths o dekorasyon sa mesa. 10. Yakapin ng mga kristal. Kilala para sa kanilang mga kapangyarihan sa pagpapagaling. Ang mga kristal ay maaring itaas ang vibration sa iyong bahay at puna ng puwang ng magandang vibes. Ilagay ang carnelian at apatite sa iyong kusina. Mainam na malapit sa iyong mga cookbook upang matulungan kang maging malikhain at maging inspired. Ang azurite at pyrite ay mahusay sa opisina naman dahil nagtataguyod ito ng kayamanan at focus. At sa banyo, panatilihin mo ang rose quartz sa tabi ng iyong mga produkto sa balat. Naisip na ito ay magdudulot ng positibong enerhiya at kilala rin upang itaguyod ang pagmamahal sa sarili at pag-aalaga sa sarili. Ang selenite naman at amethyst ay ipinapalagay na makakatulong na maging kalmado ka at aaliwin ka, kaya gumagana sila ng maayos sa iyong kwarto. Sunod, maghang or magsabit ng isang dream catcher. Nagmula sa mga kultura ng katutubong Amerikano, ang dream catcher ay dinisenyo upang makuha ang mga bangungot at masasamang espiritu na ginagawang mas masaya at more balanced. Ang mga kaakit-akit na items na ito ay karaniwang may isang disenyo na tulad ng web at pinalamutian ng mga kwintas at balahibo. Kaya't ang mga ito ay itinuturing para sa mga mata, pati na rin para sa iyong kalooban. Sunod, subukan mo ang isang lampara ng asin. Ang pangdekorasyon na ito ay inukit mula sa rosas na Himalayan salt at kilala sa kanilang saklaw ng mga benepisyo sa kalusugan. Ang paggamit ng isang salt lamp ay sinasabing lilinisin ng hangin sa iyong bahay. Pinapaginhawa din ito ang mga allergy, nagpapalakas ng iyong kalooban at nagsusulong ng isang matahimik na pagtulog. Sunod, maging matalino sa gagamiting pintura. Ang kulay ay isang kamanghamanghang mga tool para sa pag-aalaga ng iba't ibang mga moods sa iyong tahanan. Nais mo bang lumikha ng isang kalmado at mapayapang silid? Kung ganoon, mas piliin mo ang maputlang asul na kulay na kilalang nakaka-relax. Makakatulong naman ang berde sa konsentrasyon, kaya pag-isipan na isama ang shades na ito sa iyong kusina o tanggapan sa bahay. Samantalang ang mga bright, opposite na kulay ay maaaring magpalitaw naman ng stress, kaya't iwasan ng mga ito kung maaari. At ang panghuli, maglagay ka ng mga love elephant.
Malawakang itinuturing na maswerte ang marangal na elepante ay isang simbolo ng karunungan at lakas. Talhi ng ilan sa kanilang mapayapang vibes sa iyong bahay kasama ang ilang magagandang likhang sining o purloloy na nagtatampok ng mga banayad na higanting ito. So yan lamang po mga kaibigan, ang sinasabi nilang mga bagay na magdadala ng magandang vibes at swerte sa loob ng tahanan kapag ito ay inilagay or ginawa mo. Pero again, ito po ay paalala lamang. Kung gusto nyong gawin is okay lang, pero kung hindi kayo naniniwala, okay lang din. Dahil at the end of the day, ang kapalaran ng bawat tao ay nasa ating mga kamay. Walang sino man ang gagawa ng ikauunlad natin kung hindi tayo magsisikap at kikilos. Huwag lang tayong basta aasa sa mga swerte, mga pampaswerte, or kahit anong bagay na hindi natin pinaghihirapan. Tandaan, mas mainam pa rin magtagumpay kung pinaghirapan mo ito. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging